Ang alamat ng pinya. Sa isang malayong puok ay may nakatirang mag-ina. Ang ina ay si Aling Rosa. Siya ay isang mapagmahal, mabait at masipag na ina. Ang nag-iisang anak nito ay si Pinang, isang malusog, mapagmahal, ngunit tamad na bata. Lahat ng bagay na hindi niya makita ay panay ang tanong niya sa kanyang ina. Mahal na mahal ni Aling Rosa si Pinang. Kaya naman, lumaki si Pinang sa layaw. Gusto ni Aling Rosa na matuto si Pinang sa mga gawaing bahay. Pinang anak, halika dito at tuturuan kita kung paano manahi. Ayoko inay, alam ko na iyan at pagod ako sa kalalaro sa labas. Palaging katwiran ni Pinang. Isang hapon ay sumakit ang ulo ni Aling Rosa at si Pinang ang inutusan niyang gumawa ng mga gawaing bahay. Pinang anak, ikaw na muna ang magluto. Masakit ang aking ulo at mukhang hindi ako makakatayo buong araw. Sige po, inay. Napilitang si Pinang ang gumawa ng mga gawaing bahay. At sa hindi inaasahan ay tumagal pa ang sakit ni Aling Rosa. Kaya si Pinang naman ang inutusan niyang magluto. Inay, nasaan na ang sandok natin? Hindi ko mahanap dito sa kusina. Hanapin mo lang iyan, ikaw lang naman ang nasa kusina natin. Andyan lang yan. Hindi ko talaga mahanap ang sandok, inay. Dito ko lang iyon inilagay kahapon. Hay naku Pinang, lahat na lang ng bagay na hindi mo makita ay panay ang tanong mo sa akin. Sana'y tubuan ka ng madaming mata upang madali mo makita ang hinahanap mo. Nalungkot si Pinang nang madinig ang kanyang ina. Umalis ito at hinanap ang sandok kung saan-saan. Nakatulog naman si Aling Rosa sa kahihintay ng lugaw. Umaga na nang magising si Aling Rosa, ngunit walang Pinang sa kanyang tabi. Lumabas ito at hinanap si Pinang. Pinang anak! Pinang! Pinang! Nasaan ka na ba, Pinang? Lumipas pa ang mga oras, walang Pinang ang nagpakita kay Aling Rosa. Pumunta ito sa kabilang bahay. Nagtanong-tanong sa kanyang mga kakilala. Aling Pasing, nakita mo ba ang aking anak na si Pinang? Hindi ko napansin, Rosa. Ganun ba? O sige, salamat ha. Mang Pedro, napadaan ba dito si Pinang? Naku, Rosa, hindi ko napansin. Madami akong ginagawa dito sa bukid. Ganun po ba? O sige po, salamat. Bigo si Aling Rosa na mahanap ang kanyang nag-iisang si Pinang. Naupo ito sa may hagdan at mayroon itong napansin na isang halaman. Anong klaseng halaman kaya ito? Ngayon ko lang ito napansin sa aking hagdan. Matinik. Lumipas pa ang ilang linggo, wala na ngang Pinang ang umuwi pa sa kanyang bahay. Tahimik na lamang na naghihintay si Aling Rosa sa kanyang hagdan. Palagi nitong dinidiligan ang halaman hanggang sa ito'y nagkabunga. Isang prutas na madami ang mata. Naalala nito si Pinang at ang sinabi nitong sana magkaroon ito ng madaming mata. Napaluha si Aling Rosa at niyakap na lamang ang bunga ng halaman
na nakita niya sa kanyang hagdan. Dinala niya ito sa loob at doon ay hiniwa. Tinikman kung ano ang lasa. Napakatamis at napakasarap. Tinawag niya itong pinya bilang alaala sa pinakamamahal at nag-iisa niyang anak na si Pinang. At doon nagtatapos ang kwentong Ang Alamat ng Pinya.